sa ulo ng mga nagbabagang balita. Magnitude 4.4 na lindol naramdaman sa Baguio, La Union at mga karatig probinsya. Kaso ng malatrangkasong sakit, binabantayan sa pag-ihip ng hanging amihan. Paggamit ng Paleng QR isinusulong ng BSP at DILG sa lalawigan ng Pangasinan. Libreng menstrual hygiene products isinusulong sa Kongreso. At mga pelikulang gawa ng mga estudyante tampok sa Sineranyag 2025 ng University of Baguio. Ang iniwan nitong pinsala ng pagpulusok sa may kinatatayuan ng pagpulusok. Mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at maiinit na mga balita. Niyanig ng magnitude 4.4 na lindol ang lungsod ng Baguio kaninang alas 10 ng umaga. Ang ilang estudyante nahilo at kinailangang itakbo sa pagamutan. Narito ang report. Nagpulasan mula sa gusali at mga bahay ang mga residente sa Baguio City sa pagtama ng magnitude 4.4 na lindol kaninang 10:30 ng umaga. Ang mga empleyado sa Baguio City Hall napalabas mula sa kanilang opisina at pinatunog ang sirena ng City Hall para bigyang babala ang mga residente. Ang mga mag-aaral sa Bakaking Elementary School nagsilabasan mula sa kanilang silid-aralan. Nakunan din ng CCTV ang lindol sa Barangay Santo Tomas proper, Baguio City. Grabe, pinalabas lahat ng mga pasyente ngayon sa kasi lumindol, grabe ang lakas ng lindol dito sa Baguio. Inilikas din ang pasyente at mga bagong silang na sanggol sa Baguio General Hospital and Medical Center. Pagkatapos ng lindol, kinansela na ang pasok ng mga estudyante sa lungsod. Bagamat nahihilo man sa lindol, sinundo na ni Jonaline ang kanyang anak sa paaralan. Nakakaramdam pa rin po ako ng paghihilo kasi grabe ang lakas. Nandyan po kami naglalakad, tapos kala ko may tumulak lang sa akin. Natatakot, ma'am. Hanggang ngayon? Opo. Itinakbo naman sa pagamutan ng ilang estudyanteng nahilo sa lindol. Sa probinsya ng Benguet, dumiretso sa open ground sa mga empleyado ng Kapitolyo ng Benguet dahil sa pagyanig. Sa bayan naman ng Pugo, La Union kung saan naitalang epicenter ng lindol, naghulugan ang ilang paninda sa store na ito. Agad ding lumabas mula sa kanilang bahay ang ilang residente. Lumikas naman sa open ground sa mga estudyante sa Agoo. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, wala namang nasugatan sa lindol, maliban lang sa ilang individual na nahilo at kinailangang itakbo sa pagamutan. Naitala ang epicenter ng lindol sa Pugo, La Union at may lalim itong 10 kilometro. Nagtagal lamang ang pagyanig ng ilang segundo. Naitala ang intensity 5 sa Baguio City, intensity 3 sa Aringay, La Union, Bontoc Mountain Province at Sison, Pangasinan. Intensity 2 sa San Fernando, La Union, Nampikuan, Nueva Ecija, Dagupan City at Intensity 1 sa Lingayen at Urdaneta, Pangasinan. Vanessa Bugtong, RNG News. Nawala naman ang kuryente at nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko ang isang truck sa Baguio City matapos itong bumangga sa poste ng kuryente. Ang detalye sa report ni Angel Arquero. Naalimpungatan kaninang madaling araw, October 9, ng 20 anyos na si Giovanna matapos itong makarinig ng malakas na kalabog. Nang tignan nito sa labas ng kanilang tindahan, nakita na niya ang 18-wheeler truck na ito na bumangga sa poste ng kuryente. Kasi nasa loob po ako ng sa tindahan, sa may CCTV nga po. Narinig ko na ng kanya nga po, kasi mas marami din lumabas, kasi wala na ganyan. Sobra po.
Naglindol naman siya, parang nag-ano lang konti, nag-shade lang. Tapos lumabas na po ako agad-agad kasi akala ko anong nangyari na. Sa investigasyon ng PNP, kargado ng steel bars ang truck at magdi-deliver ito sa isang hardware ng maganapang insidente. Kinilala ang driver ng truck na isang 53 anyos na lalaking driver. Magde-deliver yung truck ng mga steel bars. Paakyat siya ng Aurora Hill. Bigla siyang parang hindi niya na-control yung manobela at umusad pa ay bumaba yung kanyang sasakyan at din nga nabunggo niya yung poste ng Beneco. Okay naman yung driver, actually hindi naman siya under the influence of liquor. Yun nga lang, syempre parang nawalan siya ng preno. Dahil sa insidente, nawalan ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod. Nagdulot din ng mabigat na daloy ng trapiko ang insidente. Hindi na magsasampa ng kaso ang Beneco laban sa driver at idadaan na lang daw ito sa areglo. Naibalik na ang supply ng kuryente sa ilang barangay na naapektuhan ng insidente. Angel Arquero, RNG News. Kinumpirma na ng Pag-asa ang pagtatapos ng habagat season at simula na ng amihan season o ang pag-ihip ng hanging amihan. Kaya naman ang ilang residente sa Baguio City nag-iingat muli sa pagbagsak ng temperatura. Magbabalita Ron Maranan. Sa edad na 76, laging binabantay ni Anak Leto ang kanyang kalusugan. Kaya ngayong bare months, kabado na naman ito sa mga posibleng sakit na maaari niyang makuha mula sa malamig na panahon. Iba-iba. Kasi sipon, saka iba pa. Kasi marami ng sakit na lumulutang. Lagnat, ganun, sipon. Saka yun, hindi ka makatulog kapag malamig masyado. Maging ang magulang na si Rachel ay nag-aalala sa kalusugan ng kanyang anak. Siyempre yung ubo at saka sipon na baka mapunta ng pneumonia, ganun. Kasi yung pneumonia nakamamatay kasi sa mga sanggol. Noong October 7, inanunsyo ng Pag-asa ang pagtatapos ng hanging habagat at nagsimula ng maramdaman sa bansa ang pag-ihip ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Ngayon, nasa transition na tayo ng papunta na tayo sa Northeast Monsoon. But right now, wala pa, no? Ibig sabihin na papunta pa lang tayo sa Northeast Monsoon, hindi pa tayo. Kasi magde-declare din ang Pag-asa ng Northeast Monsoon. Pero kahit tapos na ang habagat, posible pa ring makaranas ng pag-uulan sa bansa dahil sa epekto ng La Nina mula Oktubre ng 2025 hanggang sa Pebrero ng 2026. Asahan pa rin natin na tayo ay uulanin dahilan sa mga localized thunderstorm. At sa mga darating na buwan, especially itong November, December, January, February next year, tayo ay makakaranas ng mga mabababang temperatura. Na kung saan ay kailangan nating ilabas yung mga makakapal ulit na jacket natin na para pananggalang sa lamig na temperatura. Kaya naman ang Baguio City Health Services Office binabantay na ang kaso ng ubot-sipon at malatrangkasong sakit sa lungsod. Right now, may nakikita po tayong increase sa cases po ng mga influenza and influenza-like illnesses. So, bale itong influenza or yung flu, ito po yung parang trangkaso. So, usually yung mga pasyente po, they will present with fever, joint and muscle pains, ganyan. Sometimes they will also, meron din kasamang parang changes sa bowel movement, may pagtatae, ganyan. So, yun po yung sa flu. Ilan sa sintomas na malatrangkasong sakit ay lagnat, sipon, pananakit ng ulo at mga kalamnan, dry cough at panghihina. Bumisita sa ating mga health center for their flu shots, yan, no? Yung mga flu vaccine, pwede rin. At saka yung mga vulnerable population natin, ating mga seniors, PWDs, yung mga bedridden, yan, inaanyayahan din namin sila na mag-avail ng Pneumovac, yung mga pneumo vaccines natin na very much available naman sa mga health centers natin. Hinihikayat din nila ang publiko na magsuot ng makakapal na damit, pag-inom ng sapat na tubig at kumain ng mga masustansyang pagkain. Ayon sa Pag-asa, posibleng maramdaman na ang pagbagsak ng temperatura pagsapit ng Nobyembre at inaasahang babagsak pa ito lalo pagsapit ng Enero at Pebrero. Ron Maranan, RNG News. Sa lagay ng panahon, isang low-pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 290 kilometers kanluran ng Calapan City, Oriental, Mindoro. Ayon sa Pag-asa, malabong maging bagyo ito sa mga susunod na oras
pero magdudulot ito ng pag-uulan sa Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Pulo-pulong pag-uulan na may pagkidlat at pagkulog naman ang magiging epekto ng southwesterly wind flow sa Visayas at Mindanao. Nagsimula nang umihip ang northeasterly wind flow sa Batanes at Babuyan Islands kung saan magdudulot din ito ng mahihinang pag-uulan. Localized thunderstorm naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon na magdudulot ng pulo-pulong pag-uulan, pagkidlat at pagkulog. Atin ang alamin ang posibleng maging lagay ng panahon sa iba pang parte ng Northern Luzon sa mga susunod na araw. Susunod, libreng menstrual hygiene products isinusulong sa Kongreso. Yan at iba pang balita, abangan! Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Breezel Ridge Cafe, located at Breezel Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari silang i-contact sa 0906-058-4232. Limang bisita, bago ang first birthday niya. Protection for baby, tara-tara na mga mami. Bakuna na nana, bakuna na na. Protection for baby, kumpletuhin na. Every day we are ready, bakuna na nana. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Good news para sa mga kababaihan dahil isinusulong ngayon sa Kamara
ang libre at mas accessible na menstrual hygiene products. Magbabalita Angel Arquero. Isa sa laging hindi pwedeng mawawala sa kit ng 20 anyos na si Ashley ay ang mga menstrual hygiene products. Bagamat marami namang mabibiling mga menstrual products, ang problema pati ang presyo nito sumasabay na rin sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Mahal po. Mas maganda po ma'am pag ma-approvean yung ganun ma'am. Para naman po kasi for girls, when it comes to yung mga menstruation, yung na-experience po natin is parang beneficial po para sa atin. Isa lamang siya sa milyon-milyong kababaihang gumagamit ng mga menstrual hygiene products. Kaya naman isinusulong ni Akbayan Party List ang House Bill 5179 o ang Free Period Products Act. Layo nitong gawing libre at mas accessible ang menstrual hygiene products sa mga pampublikong paaralan at health centers sa bansa. Ayon sa panukalang batas na ito, pagkilala ito sa mahalagang gampanin ng mga kababaihan at titiyakin ng House Bill 5179 ang pagkakaroon nila ng ligtas at abot-kayang menstrual products. Kaya naman ayon sa City Health Services Office ng Lungsod ng Baguio, malaking tulong raw ito sa kababaihan, lalo pat magbibigay rin ito ng impormasyon. Magiging beneficial siya sa mga girls and women, magiging accessible din siya para mas madali yung pagkuha nila ng mga menstrual products sa health centers. Meron kaming mga kinakandak na public education campaign sa mga schools regarding proper waste disposal or kung paano i-dispose yung mga sanitary pads. Kung magkataong maisabatas ito, ang Department of Health ang manguna sa pagpapatupad nito kasama ang DepEd at local government units para bantayan ang lahat ng public at private school at pati na rin ang mga healthcare providers. Layon rin ng panukalang batas na isulong ang paggamit ng sustainable at environmental friendly na menstrual products gaya ng reusable pads at menstrual cups. Angel Arquero, RNG News. Sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya, hangad ng BSP at ng DILG Region 1 na palawigin ang pagsusulong ng Paleng QR sa lalawigan ng Pangasinan. Magbabalita, Bud Dismaya. Sa ginanap na 2025 Outstanding Bangko Sentral ng Pilipinas Stakeholders Appreciation Ceremony North Luzon noong Martes, October 7, binigyang diin ng BSP ang kahalagahan ng digitalization tulad na lamang ng Paleng QR program sa pagpapalago ng ekonomiya sa rehiyon. 2 pa lamang sa mga bayan at lungsod sa Pangasinan ang kasalukuyang nagpapatupad ng Paleng QR program. Ito ay ang bayan ng Kalasyaw at lungsod ng Alaminos. Ang Paleng QR isang inisyatibo ng BSP na layong hikayatin ang mga manggagawa, mangingisda, mga negosyante, maging ang mga MSMEs na gumamit ng digital payments. Sa pamamagitan ng programang ito, mas pinasimple ang transaksyong na ibibigay sa mga mamimili at negosyante, lalo na sa mga palengke at pamilihan. Bukod dito, makatutulong ito sa pag-iwas sa sirkulasyon ng peking salapi, scam at pagpapalawak ng financial literacy sa mga Pangasinense. Unang-una, yung ganitong activity ng Bangko Sentral ng Pilipinas nakakatulong sa ekonomiya natin sa pamamagitan ng pag-encourage natin sa ating mga MSMEs to adopt technology, digitalization. Malaking collaboration namin ay nakakatulong ito sa mga MSMEs. Una yung sa financial literacy, yung pag-distinguish lang ng pera, no? Para ma-avoid natin yung mga fake na pera na inikot sa palengke. Kasabay ng pagpapatupad ng Paleng QR, pinarangalan din ng BSP ang 18 stakeholders mula sa Northern Luzon na nagpakita ng natatanging ambag sa larangan ng financial education, digital banking at community outreach. Marami tayong mga kabataan na talagang gumagamit lahat ng digital payments. And even ngayon, parang mas practical na ang gumamit ng digital payments. No? Kabilang sa mga pinarangalan ang mga bangko, ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan na nagtaguyod ng digital innovation at mapagkakatiwalaang serbisyo sa pinansyal.
Kasama sa mga nagwagi ang China Banking Corporation Baguio La Trinidad Cash Center, mga sangay ng Land Bank of the Philippines sa Batac, Cabanatuan City, Dagupan City, San Fernando City at Tugigaraw, Capitol. Metropolitan Bank and Trust Company sa Dagupan City, Rangay Bank Incorporated at Cooperative Development Authority, Central Luzon. Pinarangalan din ang Department of Information and Communications Technology Region 2 ang mga pamprobinsyang tanggapan ng Department of Trade and Industry sa Bulacan, Nueva Ecija at Cagayan Valley, gayon din ang Bankers Association of Lawag City at Ilocos Norte at La Union Bankers Association, University of St. Louis, Tugigaraw. Plano naman ng BSP at DTI na palawakin pa ang implementasyon ng Paleng QR sa iba pang bayan at lungsod sa Pangasinan at Karatig, Lalawigan upang mas maraming Pilipino ang makinabang at matuto sa paggamit ng mga digital devices and services. Valerie Desmaya, RNG News. Ano nga ba ang mga karapatan ng mga motorista tuwing may checkpoint? Sasagutin yan ni Attorney Edgar M. Avila sa Ikaw at ang Batas. Sa ngayon, nakikita nyo na kuminsan nagra-random checkpoint ang ating kapulisan. At magtataka tayo kasi wala namang eleksyon which is allowed by the Omnibus Election Law. And hindi naman nila sasabihin kung ano ang rason, maglalagay lang sila ng signboard, checkpoint, please slow down, please roll your windows, etc. Hindi mo rin alam kung ano ang hinahanap nila. So, ang salient point dito, under Section 2, Article 3 of the 1987 Philippine Constitution, dapat protected tayo. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by a judge, no? After examination under oath, marami pang provisions dyan ang search warrant. And of course, itong mga checkpoints na ito ay considered while it is for public purpose, no? Public safety, security, crime intervention, it is monitoring or interdicting illegal drugs, firearms, of movement of wanted persons, dapat very careful din ang ating mga kapulisan. There should be minimal intrusion, no? Visual inspection lang, hindi pwedeng ipabukas ang glove compartment, lalo nang hindi pwede ipabukas ang iyong bag, lalo nang hindi pwede ipabukas ang luggage compartment, at hindi pwedeng ipabukas yung mga bag, no? Pwedeng routine questions, driver's license, please. Of course, under our Land Transportation Code, pwede naman pag law enforcement. At pwedeng tanungin, saan ho kayo papunta? No? Hindi mo pwedeng sagutin, wala kayong pakialam, because this is part of the so-called routine questions. And then, there should be neutrality, mga kapulisan. Hindi porke hindi mo kababayan or parang feeling mo, taga Mindanao, yung nagdra-drive ng vehicle, gagawin mo ng mas maigi yung pag-search ng kotse. So, ito yung mga guidelines ng mga pulis. Although, like I said, it's for public safety, it should not be prone to abuse by our law enforcement agencies. Susunod, mga pelikulang gawa ng mga estudyante tampok sa Sineranyag 2025 ng University of Baguio. Ang detalye, abangan!
bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Sa mundo ng pelikula, hindi lang kagamitan ng sukatan ng husay, kundi ang imahinasyon at puso sa likod ng kamera. Ngayong taon, ibang klaseng hamon ang hinarap ng mga communication students ng University of Baguio sa taunang siniranyag, kung saan cellphone lang ang naging sandata sa paglikha ng kanilang mga pelikula. Alamin yan sa kwento ni Ron Maranan. Napuno ng sigawan, tili at tawanan ang Centennial Hall ng University of Baguio. Ito'y sa ika-23 edisyon ng Siniranyag, kung saan ipinamalas ng mga communication students ng University of Baguio ang kanilang husay sa paggawa ng pelikula. Sa loob ng higit 2 dekada, ang aktibidad na ito ay naging plataforma para sa mga mag-aaral para ipakita ang kanilang talento sa paggawa ng pelikula. Pero ngayong taon, may bagong twist sa tradisyon. Ito yung pinaka aabangan ng lahat kasi sa 23 years ko nang hinawakan yung paggawa ng pelikula, ito lang yung ginamitan ng cellphone or mobile filmmaking. No? Kaya halos lahat excited sila. Though maraming nag-disagree, sir, pwede po bang gumamit ng mga DSLRs or yung mga high-end equipment? Sabi ko, why not try using mobile cameras para naman masubukan natin yung galing ninyo sa narrative storytelling. Bagamat hindi naging madali para sa mga estudyante ang paggamit ng mobile phone sa pagbuo ng kanilang mga pelikula, magandang karanasan naman daw ito para lalong mahasa ang disiplina at diskarte ng mga estudyante. Isa ako sa cameraman and also the editor na rin at the same time ng aming film. Very sobrang hirap niya gamitin kasi very limited yung equipment kasi gagamitin mo lang is yung phone mo and yung digital zooms mo and settings and such. And samantalang sa mga traditional way of
filmmaking is meron tayong mga additional nilalagay na mga other equipments like mga lenses and other camera bodies, ganun. Naisip namin paano yung magiging quality nung mga movies natin kung sa phone lang siya kukunin. Pero we managed to make do naman, as you can see sa mga first na movies, okay pa rin naman po yung akinalabas na nung movies. Kasi we managed to be creative and to go beyond what's expected of us. Kahit compact yung phone na ginagamit natin, nakaka-produce pa rin tayo ng film and story. Pero at the same time, hindi naman siya talaga like big struggle eh. As long as meron ka namang you have the courage or you have the fire to make a story or a film, kahit anong equipment na meron ka, makakagawa ka. Sa bawat pagod, puyat at hamon na kanilang hinarap, mas lalo nilang napatunayan na ang paggawa ng pelikula ay hindi lang tungkol sa kagamitan, kundi sa puso at dedikasyong inilagay sa bawat eksena. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataong nag-imbita ang paaralan ng mga hurado mula sa industriya ng pelikula para personal na panuurin at husgahan ang mga obra ng mga estudyante. You know what, I'm really impressed by our mobile filmmakers. Now that they're given the tools to create their films, and not just films, but to be able to put together their stories in the form of film, to be able to share to everyone. It became so available, yung tool na mobile phone ang ginagamit sa paggawa ng isang pelikula. Iaanunsyo ang mga nanalo sa Nobyembre kasabay ng gaganaping Star Awards ng BA Communication Program. Pinatunayan ng Cineranyag 2025 na sa mundo ng pelikula, hindi kailangang mamahalin ang kagamitan para makalikha ng obra, kundi kailangan lang ng dedikasyon at pagpupursigi. Ron Maranan, RNG News. Isang bangus sa mga paboritong isda ng mga Pilipino at ito rin ang pinagmamalaki ng Dagupan na tinaguri ang Bangus Capital of the Philippines. Pero nagtataka rin ba kayo kung bakit ito tinawag na milkfish kahit wala naman itong gatas? Yan ang ating tutuklasin dito sa Alam Mo Ba? Alam mo ba? Prito, sinigang at inihaw. Ilan lamang yan sa mga putahe ng bangus ang itinuturing na pambansang isda ng Pilipinas. Pero, alam nyo ba kung bakit ito kilala sa English na milkfish? Ang bangus ay kilala sa pagkakaroon ng malinis na puting laman at kulay pilak na balat. At ang kulay na ito ang naging dahilan kung bakit nauugnay ito sa gatas o milk. Ang pinagmulan ng pangalang milkfish ay maaaring nagsimula pa sa panahon ng mga Espanyol at mga Amerikano. Sa panahong iyon, ang mga dayuhang manlalakbay at mananaliksik ay naglalarawan sa bangus bilang isdang may milky appearance dahil sa maputi at malinaw na likido na lumalabas pag ito ay niluto. Ayon sa DOST, Industry Strategic Science and Technology Plans Platform, ang pangalang milkfish ay batay sa tekstura at protein content ng bangus. Kapag niluto ito, naglalabas ito ng malaputi at malinaw na sabaw na nagmumukhang gatas o albumin kung tawagin, kaya ito ay naging milkfish. May mga pananaliksik naman sa larangan ng marine biology, gaya na lamang ng Food and Agriculture Organization na nagpapakita na ang bangus ay isang uri ng isda na mayaman sa protina at natural oils na nagbibigay ng creamy at puting sabaw pag niluto. Ito rin ang nagbibigay ng natatanging lambot at linamnam sa laman nito, na nagpapatunay kung bakit ito ay napakapopular sa mga lutong Pinoy. Hindi lang sa kulay nakikita ang milky na aspeto ng bangus. Sa panlasa pa lang, malalaman mong may taglay itong malinamnam na timpla na para bang may halong gatas o cream. Sa Pilipinas, kilalang-kilala ang bangus sa Dagupan, Pangasinan. Katunayan, ito ang tinaguriang Bangus Capital of the Philippines. Dito nagsimula ang malawakang pag-aalaga ng bangus noong panahon ng mga Espanyol at dito rin nagmula ang maraming pag-aaral tungkol sa kalidad ng bangus na hanggang ngayon ay tinitingala ng buong mundo. Sa paglipas ng panahon, ang milkfish ay hindi na lang isang simpleng isda dahil ito ay naging simbolo na ng pagkaing Pinoy at ito ay naging bahagi ng kultura, pagkain at kabuhayan ng maraming Pilipino. At sa bawat subo ng pritong bangus o sa sabaw ng sinigang na bangus, ramdam mo ang malinis na lasang nagbibigay ng sarap at alaala ng ating tahanan.
May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na! At iyan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. 77 days na lang, Pasko na. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.